tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa, iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Ngayon po ay simula ng tinatawag nating panahon ng Adbiento. Sabihin niyo nga po, Adbiento. So ito ay panahon ng pagdating. So ang panahon ng Adbiento ay tutulong sa atin kung paano tayo maghihintay sa paparating. At ang darating ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa unang linggong ito, tayo po ay inaanyayahan na, kumbaga, ito yung conditioning. No? Kailangan natin makondisyon dahil meron tayong paglalakbay na gagawin. Kasi ang isang taong basta-basta na lang, sugod lang ng sugod, nang hindi naghahanda, mabilis itong sumuko o kaya naman, hindi niya matapos ang kanyang sisimulan. Kaya sa ating pong liturhiya o yung liturgy natin, gaya ng napansin nyo kanina, wala tayong inawit na papuri dahil ito ay bahagi ng ating pong kailangan na mapaghandaan para sa pagdating ng Panginoon. Talagang pag kinanta natin yung papuri, dahil 4 na linggo natin itong hindi kakantahin, yung pagkanta natin, yung pagpalakpak ninyo, yung ma-feel nyo na na-miss ko ito. Kaya pinaghahandaan natin. So ngayon din sa ating harapan dito sa altar, andi dito muli, no, nagbabalik yung tinatawag nating korona ng Adbiento o Advent wreath, no? Hindi lang makita sa camera ng ating SOCOM, hindi ma-zoom out, pero sana kayang i-zoom out para makita din, no, sa ating online yung ating pong Advent wreath. So sa loob sa Advent na ito, mayroong 4 na linggo. So yung 4 na kandila ang kumakatawan sa 4 na linggo nating paglalakbay. At sa bawat kandila na ating sinisindihan o sisindihan, makatulong nawa ito sa atin na ma-excite
Yung bang, wow, may sindi na. O, isa na lang, isa pa, yan na. Ibig sabihin, ipagdiriwang na natin ang kanyang naging unang pagdating at yun yung Kapaskuhan. At inaasahan natin na sana dumating na siya. Na yun naman yung kanyang pangako. So ngayon, kung meron tayong hinihintay, so gaya ng sinabi sa umpisa na magkaroon nawa tayo ng tamang disposition. So sabihin niyo nga po, disposition. Sa lingwahe ng mga millennials, ito yung mentality, mindset. Ano dapat para ikondisyon natin ang ating sarili kasi baka mawala tayo sa direksyon, mawala tayo sa ating ginagawa o gagawing paghahanda. So may darating, special ito, mahalaga ito, kailangan mong paghandaan. Naintindihan po ba? Kaya unang-una na paghahanda na ginagawa sa atin ng liturhiya natin, sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaías, yung paanyaya, di ba ang sabi dito, pumunta tayo doon sa templo. Dahil ang templo ay ang tahanan ng Panginoon, at doon sa templo, tayo po ay matuto sa kanyang mga aral, sa kanyang mga alituntunin, at doon ay lumakad tayo sa liwanag ng Panginoon. So ito, kung magpo-focus ka lang, makikinig ka lang, ano ang dapat nating gawin para sa nalalapit na Kapaskuhan? Kasi baka ngayon, no, bukas na bukas din, anong petsa na bukas? December 1. So kung December 1, ibig sabihin, 24 na araw na lang. Kumbaga sa countdown. So ito na tayo. Baka mamaya, natataranta ka na, masyado ka nang nag-aalala kung paano pagkakasyahin ang 500 pesos na pang Noche Buena. Kaya ba? Tinanggap na ba yung challenge? Pumunta na ba kayo ng palengke dito sa gilid kung ano ang mabibili sa 500? Pero yun nga, baka nag-aalala tayo, kaya ang sabi sa ating ikalawang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, ay mamuhay tayo ng marangal at wag, sabi dito, no, wag gugugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa, sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at sa inggitan. Minsan napipressure tayo masyado dun sa anong ihahanda mo. Saan ka napipressure? Sa kapitbahay. Ayaw nating patalo. Kung merong lechon, dapat meron din tayong lechon. Kung anong nakalagay sa mga commercials, sa mga social media, kailangan may ham, kailangan may queso de bola. Dati, no, parang sikat na sikat yung queso de bola na yan, no? Nung nagkaroon naman kami, kasi hindi kami ganun kayaman, no? Talagang bihira kami. Pero nung magkaroon ng queso de bola, nung makakain ako ng queso de bola, di naman pala masarap. Pero ang mga tao parang nagkakagulo na kailangan may queso de bola. Kailangan mayroong ham. Kailangan may... ang mamahal pati. Na para bang doon nakadepende yung kaligayahan, kasiyahan natin pagdating ng Pasko. Asam na kami nun. Mahirap lang po kasi kami, no? Asam kami ng asam noon. Sana may ganito. Parang, wow, dapat mayroong mga prutas, dapat may... yung kahit ulo man lang ng baboy na mayroong mansanas, nakagat-kagat. No? Pero nung nagkaroon na ng pagkakataon, medyo nakakaangat-angat na sa buhay, nakakapaghanda na, itong mga kinaiinggitan kong mga pagkain noon, di naman pala, ganun lang pala yun. No?
Pwede naman palang lumpia na, okay na pala yung lumpia na, kaya lang nirereklamo nga namin kasi nga, ano ba ito? Bakit sila ganyan? Paskong Pasko, ganito pa. O bakit? Di ba? Mabubuhay tayo sa buong taon na ito yung ating kinakain. Pero siyempre, kung pagkalooban kayo, why not? Pero, yun nga lang, kung ang mindset mo, ang disposition mo, pagdating ng Pasko, dapat may ganito, dapat may ganon, dapat ito ang handa, dapat ito ang ayos. Pero namumblema ka, stress na stress ka na, lalong-lalo na hindi na dumadaan yung Bombay na uutangan mo. Stress na stress ka na, no? Kung anong credit card na naman ang gagamitin mo, kasi hindi mo pa nababayaran yung credit card na isa, hindi kinakailangan pong mangutang. Hindi kinakailangan, mga bata, ha? Hindi kinakailangan sa Pasko bago ang susuotin. Pwede naman sa January magbago. Kasi kahit anong bago ng suot natin, kung yung ugali natin, hindi mo naman babaguhin, wala din. Isa nga po nakakalungkot, no, na nakaranasan natin, lalo na sa pamilyang Pilipino ngayon, kasi unti-unti nawawala, di ba? Yung bang sama-samang nagsasalo-salo, kaya nga yung Noche Buena, dapat pamilya nandiyan dyan. Naghanda ka ng napakasarap na pagkain, pero yung mga anak mo nasa ibang bahay, nakikikain. Sa ibang bahay tumatambay. O kaya naman, andun, pipila na naman at makikipagsiksikan sa Star City. O kaya dyan sa ano ba mga pasyalan? Diba? So yung disposition natin, kailangan natin maitama, ma-redirect, na pwede tayong, yung mahalagang paghahanda natin, yung ating kalooban para sa pagdating ng araw ng kapanganakan ng Panginoon, talagang ma-feel natin yung kanyang presensya. So, kung lagi mong titingnan, ay, wala akong regalo, wala akong, eto lang yung matatanggap ko, maling disposition yan. Hindi lang sa December 25 tayo po pwedeng magkaroon ng bago. Pwede sa March, pwede sa April, pwede sa June. Hindi sa December 25. Ang mahalaga, ang pinaghahandaan natin, yung sanggol na isisilang o isinilang sa Belen at yung paghandaan natin na sinasabi sa ating ebanghelyo, magbantay kayong lagi dahil hindi mo alam kung kailan darating ang anak ng tao. Kung kailan darating muli si Kristo. Pero kung dumating siya at hindi tayo magkakasundo, kung darating siya na magkakagalit tayo, aaway-away tayo, hindi natin mararamdaman ito. Pero darating at darating siya, handa ka man o hindi. Pero ang liturhiya natin, muli ang paanyaya, paghandaan natin ito. Iayos natin ang ating mga pag-iisip, ang ating kalooban, para nang sa ganon, maramdaman talaga natin ang diwa ng Kapaskuhan. Amen.